sila, isa, lagi ang Red Cross, Philippine Red Cross, oo. sa nangunguna. Pero bukod po dyan, sa June 14 kasi, it's Sunday, Sunday. World Blood Donor Day. World Blood Donor Day. Oo. So, Nice. lalo na doon sa mga lagi nagdo-donate ng kanilang dugo, Oo. di ba? Importante po yan. Kausapin natin ang Secretary General ng Philippine Red Cross, si Dr. Gwendolyn Gwen Pang. Doc Gwen, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning. Hi. Good morning, Doris, at good morning, Robert, at good morning sa lahat ng sumusubaybay ng programa ninyo palagi. Opo. Tandem Bayan. Doc Gwen, bago tayo magpunta doon sa World Blood Donor Day, hingi lang po kami ng update. Coming naman from Philippine Red Cross, definitely nakalipad kayo agad dyan sa Oo Mindanao. naman, Ano oo. na po yung assistance na naibigay ng Red Cross? Well, sa ngayon kasi we are focusing on the hardest hit areas. So ito yung General Santos, Glan, Malapatan, at saka dito sa may Davao Occidental, yung Jose Abad Santos at Balut Island. So meron pong bahagi ng Glan at Malapatan, itong Jose Abad Santos at saka Balut ay may mga landslide, may mga reported death din, may impassable yung ibang roads, no? Pero nasabi sa akin kaninang umaga, passable na daw yung road papuntang from Malapatan to Glan. So, ang ginagawa natin ngayon, nagdadala po tayo continuously ng mga tulong kasi isolated po yung Glan. Ang Glan kasi parang ito yung Boracay ng ng South. So ang daming mga tao din diyan, yung nag-weekend kasi may mga din tayo, mga domestic tourists, no? Nandun na stranded din at saka may mga tao na naapektuhan din ng landslide at saka itong earthquakes. So nagdadala po tayo ng pagkain diyan, no? Tubig, tapos medical help or assistance. Yung tubig medyo challenging. So mag-ooperate po tayo ng water filtration system diyan sa area na 'yan para mas madali kasi sa ngayon dinadala natin tubig mismo, no? Papunta doon sa Glan through sea. So siguro sabi namin better dali na lang namin yung equipment namin doon para mas madami tayong magagawa na water para sa kanila. So nagbigay din tayo ng mga tulong dugo, no? May mga nangailangan din ng dugo. At saka sa ngayon we are doing our thorough assessment, no? May mga of course bahay na nasira. So nagmobilize na tayo ng mga team natin. Ang team natin na hindi lang po Jensan na team ang gumagalaw or Sarangani province. Kasama po ang team ng Davao del Sur sa Digos, Davao City. Ito po sa may Cotabato City, Coronadal at saka po sa mga kalapit pa na probinsya na Red Cross, pinadala po namin doon, no? Para po tumulong dito po sa earthquake operation. Okay. Na lang talaga natin na hindi ganoon grabe yung pinsala pero hindi masyadong as expected kasi ang lakas noon 7.8 Correct. Sa ngayon po, ma'am, yung itong operations niyo, pagtulong doon po sa mga nasa lantanang lindol doon sa Mindanao, paano ho ito makakaapekto doon sa partner? Ano sinabi mo? World World Blood Opo, Donor Day. yun. Oo. Yes, opo. Wala naman pong major impact kasi po ang Red Cross meron po tayong 102 chapters all over the country. Opo. So yung area po na affected ay yung aming Jensan Sarangani Province chapter, pero the rest of the chapters namin ay tsaka yung Davao del Sur, no, ay yun po yung nag-ooperate ngayon. But the rest po ay nasa normal operation naman. So they are we will celebrate together with the world, no? This World Blood Donor Day in honor of our blood donors kasi napaka-importante po, napakahalaga ng role ng ating mga blood donors kasi wala pa pong ibang alternative solution kung hindi dugo ay galing sa tao talaga. Opo. Napakahalaga po ng ating mga regular blood donors dahil sila po nagsisilbing pundasyon ng ating ligtas, sapat at tuloy-tuloy na supply ng dugo sa ating mga para sa ating mga pasyente sa iba't ibang hospital sa araw-araw po. Kaya ang dugo mula po sa ating mga regular donor ay tinuturing nating ligtas dahil volunteer donors po sila. Doc Gwen, opo. Doc Gwen, lagi pong may mga blood donation drive, may mga iba-ibang company, di ba? Tama. May hindi lang Red Cross ay gumagawa diyan, pero sometimes correct. in coordination sa kanila. Ano po? Ang tanong, gaano ba kalaki yung pangangailangan natin sa dugo sa Pilipinas para po mapunan itong
mga in need po na dugo ng mga kababayan po natin? Yes. So ayon po sa World Health Organization, kinakailangan po ng 1% na bubuo po ng 1% of our population na kailangan ng dugo. So in the case of Philippines, 112 million po tayo. So there about mga 1.1 to 1.2 million na bags na dugo ang kakailanganin po natin. Opo, So opo. yun po, ang ating target po ng Philippine Red Cross ay 700,000 bags of blood this year. Ang ayan. na-gain na po natin nasa 600,000 bags of blood yung na-reach natin, no? Almost 600,000 Very good. bags of blood last year. More pa. More So, pa. kakayanin po natin na makapag-supply po ng dugo. Ito pong dito sa nakaraan na ito pong nangyaring earthquake, 100 bags agad po ang kinailangan na dineliver natin sa Sarangani Province, sa hospital po sa Alabel, Jansan, at saka sa Jajangas Medical Center. So yan po yung mga natulungan Ayan. natin. Opo, Yan. Doc Gwen, nasa inyo po ang pagkakataon. Invite ninyo yung mga kababayan natin pagdating po sa Sunday, World Blood Donor Day, at hindi lang naman sa Sunday ito, no? Every day, Yes. nagdodonate Oo. tayo Sa Red dapat yung Dollar mga Day. capable. Opo. Thank you, Robert, at thank you, Doris. Unang-una gusto pong pasalamatan ng ating mga volunteer blood donors na lagi po nandyan na tumutulong sa atin na para makasiguro na ligtas, dekalidad, at laging may supply na dugo sa ating mga blood bank. So sa Sunday po, ang ating celebration ng World Blood Donor Day. Sa July po, ang ating celebration ng National Blood Donors Month. So yun. Opo. Kaya yung ating celebration ngayong Sunday ay it will go, until July. Yan po Ayan. celebrate natin ng ating mga blood donor. Alright. Yung nasa Cagayan de Oro, nandyan po kami by Sunday. Ayun, We'll be- very good. Okay. Sige po, ma'am, maraming salamat po. Thank you very much sa service ng Philippine Red Cross. Naku, ang dami natutulungan because of Philippine Red Cross. Tama. Thank you, Doc Gwen. Thank you. Good Partner, morning. Si Dr. Gwendolyn Gwen Pang, ang Secretary General ng Philippine Red Cross. Yes, partner. ay, batiin ko lang yung pinapabati ng isa ko pang partner na si Alvin El Chico Hadhad. Napakinggan mo ba? May bagong apelyido. Hadhad. Hadhad, oo. Message ito mula kay Agnes Sabater Ison mula sa Cavite City. Sabi niya yung Cavite daw ay ang city now known as one of the hottest in the Philippines. Are you Di ba, hot? hindi ba kapag kausap natin ng Pag-asa, laging Cavite City ang heat index matindi. Oo nga. Are you hot? Gumaganyan. Ay! Oo. Ano Oh. pa? Ano